At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitain lahat ang aking iniuutos sa iyo, at sasalitain kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid, upang kanyang pahintulutang ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain. At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda, at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo, at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay, at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon pagka iniyunat ko sa Ehipto ang aking kamay, at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila." At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila, ay gayon ginawa nila. At si Moises ay may 80 taong gulang, at si Aaron ay may 83 taong gulang, nang sila'y magsalita kay Faraon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, "Pagsasalita ni Faraon sa inyo, na sasabihin, magpakita kayo ng isang kababalaghan sa ganang inyo, ay iyong ngang sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Faraon na magiging isang ahas." At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon, at kanilang ginawang gayon, gaya ng iniutos ng Panginoon. At inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Faraon, at sa harap ng kanyang mga lingkod, at naging ahas. Nang magkagayoy, tinawag naman ni Faraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman na mga mahiko sa Ehipto ay gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga pag-engkanto. Sapagkat inihagis ng bawat isa ang kani-kanyang tungkod at nangaging ahas. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ang puso ni Farao'y nagmatigas, ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumaroon ka kay Faraon kinaumagahan. Narito, siya'y pasa sa tubig, at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya, at ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng mga Ebreo, na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon, upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang. At narito, hanggang ngayoy hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito, aking papaluin ang tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at magiging dugo. At ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga Ehipsyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo, at magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy, at maging sa mga sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod, at pinalo ang tubig na nasa ilog, sa paningin ni Paraon, at sa paningin ng kanyang mga lingkod,
at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay, na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palibot ng ilog upang makasumpong ng tubig na maiinom, sapagkat sila'y hindi makainom ng tubig sa ilog. At naganap ang 7 araw pagkatapos na masalot ng Panginoon ang ilog,